Today sa inyo, netizens, sa tagal-tagal na natin nagre-review ng motor. Ngayon lang tayo makapag-test drive ng Raider. Kaya tingnan natin kung ano yung ating first impression ride dito sa dalawang motor na to. Umpisahan na muna natin dito sa Raider Carb, netizens, kasi sobrang dami pa rin may gusto ng motor na to. Carb type siya, pero meron ding FI version. Pero isang to, sobrang daling kalikutin. Tingnan na muna natin. Nagustuhan ko sa kanya, manual transmission. Sobrang gusto ito sa mga beginners pala na nag-uumpisa o nag-aaral pala mag-manual na motor. Kasi kung makikita mo, may height is just around 5'3" to 5'4". Sobrang baba ng motor na to. So, mas less yung tendency na sumemplang ka kapag nangangapa ka pa lang sa manual transmission. Pero syempre, dahan-dahan lang kasi may pagkamabilis yung motor na to. Kukuhanin ko lang yung helmet ko tapos test ride na tayo. Tara! All set. Let's go. Eto na, netizens, Raider Carb muna tayo. Napakaganda pa rin talaga ng motor na to pagdating sa mukha. Ang ganda ng aesthetic ng Raider, netizens. Yun nga lang, may kanipisan, kaliitan. Sanay tayo sa malalaking motor, pero syempre, maliit naman tayo. Maliit din ang motor na to, sakto lang. Ito napansin ko, tingnan mo, pag ni-start ko, parang taas ng menor. Carb type Raider, ayun o. Tara, pagas daw muna. Sobrang perfect ito sa mga short riders, netizens. May aksidente dito kanina, naka-Raider din, netizens. Ay, medyo marami din na aksidente kasi nagigets ko na, alam nyo, ang tagal ko hindi nag-review ng Raider, or nag-review ko specs lang, iba pa rin yung test drive. Yung tingin ko kasi sa Raider, parang yung mga nakikita natin sa social media na ang daming nagkakamote. So feeling ko, this is such a dangerous bike. And akala ko before, to be honest, na overhype lang tong Raider na to. Pero nung nasakyan ko na siya, netizens, grabe, ang ganda pala talaga na ito yung motor na to. Nagulat ako ha, yun yung isang something na hindi ko in-expect na magagandahan ako sa Raider nung na-test drive ko na siya. This is not just a pure first impression ride. Kasi halos 3 araw ko na siya, tig 3 araw per Raider Carb and Raider FI. Tig 3 araw ko silang tinest drive para masabi ko talaga yung experience ko dito sa motor na to. Sobrang comfortable niya. Akala ko dati yung seat neto is hindi comfortable kasi naninipisan ako. Tapos parang yung position niya, pero comfortable pa rin pala talaga. Yung position niya na upright pa rin naman ako. Tapos good na good sa akin. Kahit yung mga tall riders na kakilala natin, naka-Raider din, gusto din. So yun yung akala ko sa kanya, nakakatakot siya na ang bilis mag-lock ng rear wheels niya. Yun yung iniisip ko dito sa Raider na to. Pero nung nasakyan ko na siya, netizens, kung hindi naman kamote yung mindset ng driver and meron ka pa rin safety precautions or mga defensive rider ka pa din, napaka-goods ng Raider na to. Siguro iba, kaya marami din ang na-aksidente dito. Kasi nga, yung pakiramdam na nagiging komportable ka masyado sa motor kasi sobrang dalhin-dalhin, ang ganda ng handling, sobrang daling-dalhin talaga. Yung unang impression ko, netizens, right off the bat nung nilapag sa akin to ng Suzuki, iniisip ko, tinesting ko FI tsaka carb. Ang napansin ko, ang mas nagustuhan ko na characteristic niya is yung ganda ng tunog. Ang ganda niyang tumunog. Yun yung gusto ko sa kanya. FI kasi medyo super tahimik talaga. Itong isang to parang aggressive nung tunog niya. Tapos ang ganda ng mga side mirrors niya, kakaiba. Very minimalist lang. Nagustuhan ko yan kasi pare-parehas na halos itsura ng mga side mirrors ngayon ng mga motor. Itong isang to parang yung classic pa rin na, ayan o, liit lang niya, pero useful ha. Kita ko pa rin yung mga kailangan ko tignan sa side mirrors. Hindi naman kasi tayo speed monkey or mahilig talaga sa speed kare-karera. For someone na ganon, kagaya ko yung personality, hindi ko akalain na magugustuhan ko yung Raider. Kasi akala ko yung Raider parang gusto lagi mabilis. Mga motor kasi na ganun yung parang naghahanap talaga siya ng bilis. Pag hindi mo binilisan, lalo na tong carb, para kasi siyang lagi nang hihingi, parang ang taas ng menor niya. Pag nagbababagal ka, nagagalit yung makina. Siguro isa to sa mga factor na yon. Pero kasi ako hindi, unbothered kasi ako sa ganun
Kahit nagalit yung makina or parang gusto magmabilis, chill lang. Defensive pa rin. Kapag may libre, pwedeng mag-speed ng konti na ayon sa nakakakaya. Akala ko dati hindi tatagal to sa mga long ride kasi parang anipis niya. Pero that's not the case. Naninibago lang siguro kasi yung weight ko medyo konting yuko nandito sa may palad, na nasa may wrist or palad din. So minsan yung palad ko parang may konting pressure. So doon lang ako nag-adjust ng konti. Aside doon, everything seems to flow naturally dito sa motor na to. Napakasarap gamitin Sense. And the speed, of course, make sure kaya mong i-manage. Kasi mabilis talaga napakabilis ng motor na to. Kapag may mga ganyan, lumiliko, nagmamaneobra, konti na lang yung margin mo para mag-adjust, kaya marami din na aksidente. So speed at your own risk. Okay, speed at your own risk sa motor na to. Sa parking, kung maliit ang parking space sa bahay, no problem, para ka lang may bike. Kapag ka naka-Raider ka, goods na goods. So ayan magre-review lang ako saglit Netizens. Babalikan ko kayo after kung mag-review. Magre-review lang ako motor. Alright, tapos na ako mag-review Netizens. Ayan yung na-review ko, yung bagong kulay ng MIUI 125. Ito matte gray sa advertising color, matte gray, pero sa papel black and gray. Ito naman melt orange sa advertising color. Pagdating naman sa LTO, orange and white. Ganda So balik tayo din sa Raider. Ito nga pala yung aking motocentric gloves. Available to sa Nedi shop ko Netizens. Ang ganda na ito, ganda ng quality. May touch pa, pang touch ng ating iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. Ayan. By the way Netizens, ito pala yung ating gamit na helmet. Sa mga nagtatanong, di nyo kita, wala akong front cam. ID helmet. Ito yung pang araw-araw ko, yung Venom namin. 2,850 lang, available yan sa Shopee Nedi shop. So tara. Sheesh, ito na nga ang Raider. Solid talaga Netizens. Nabago nyo yung pananaw ko. So this is for the carb. Makita nyo naman for the carb type, I'm just really satisfied na. Ayan naman si JJ, yung ating NMAX. Pero for now, for the Raider muna ang person. So yun, with my overall experience dito sa motor na to Netizens, I'm just really comfortable and super convenient na. Nag-enjoy ako talaga sa motor na to kasi if you need the power, meron siyang power na ibubuga, pero at the same time akala ko super dangerous niya. Kaya-kaya pa rin naman talaga, basta tama lang palagi yung inyong timpla ng clutch. Kasi iniisip ko dati kapag biglaan kang let's say downshift, feeling ko maglalak na yung rear wheels niya, pero kapag tama naman yung inyong downshift, smooth naman. Wala naman ako na-experience na ganun so far. So depende na lang talaga yan sa inyo as a rider. Kapag masyado kayong nagkaroon kayo ng too much comfort dito sa Raider, maihahataw at maihahataw nyo talaga siya. Pero kung defensive driving lang, kaya-kaya, goods na goods talaga to. For everyday use, goods to. For city traffic, kagaya nito, walang kapagod-pagod, goods na goods. Wala naman ako problema dito. Nag-enjoy nga ako gamitin to na coming from NMAX, gustong gusto ko pa rin tong Raider. At hindi ako nanibago pagdating sa comfort. Yan, pagdating sa traffic, lapat na lapat tayo sa lupa. Meron pang kickstart, back up, just in case lang madiskarga yung baterya, you still have the second chance para mapastart yung motor. Sobrang smooth ng engine. Isa pa yun sa nagustuhan ko dito Netizens. Sobrang smooth ng engine nya. Isa talaga to sa masterpiece ng Suzuki Netizens. Kaya nakakatuwa kasi meron tayong options from carb. Ngayon nagkaroon na rin ng FI. Based on fuel consumption, syempre matic yun, medyo mas malakas sa gasolina tong Raider carb compared dun sa FI. At saka ang lakas ng preno sa likod Netizens Iniisip ko dati baka masyadong mahina yung preno para sa bilis at tuloy ng motor na to. Pero malakas din preno niya Netizens. Pag kailangan mo ng power for overtaking kagaya nun, kayang kaya.
Gustong gusto ko yung tunog ng carb. Ganda niya tumunog. Music to my ears yung tunog niya. Ang wish ko lang dito sa carb type netizen, sana meron siyang gear indicator para alam mo kung nasaan gear ka na. But at this point, ang indicator lang niya is for the neutral. Neutral lang yung makikita mo indicator niya. Kaya ako din nasabing super smooth na ang torque netong Raider. Kasi hindi ka ma-overwhelm na tipong isang piga mo pa lang parang naiiwan ka. Naiiwan yung kaluluwa mo. Hindi siya gano'n. Mabait pa rin siya sa alis. So, yun isa sa mga trip na trip ko talaga. Tsaka hindi ka natatakot sa lubak. Ang impression ko kasi sabi ko, naku, GG tong Raider sa lubak kasi ang nipis eh. Sabi ko, hindi ko akalain na kaya nilang maglagay ng magandang suspension sa ganito kanipis na motor. Pero of course, kung meron ka madaanan na bato sa kalsada, ingat pa rin kasi medyo may kanipisan ng gulong na to. Manipis ang motor, manipis ang gulong. So naranasan ko na yung bato sa kalsada, nadaanan natin. So tatablan pa rin siya no, netizens of course. This is really a fun bike. Yun ang masasabi ko sa kanya. It's really a fun bike to ride with. Akala ko rin before hindi siya good for beginners, but it is good for beginners. Hindi ka ma-overwhelm dito kung gusto mong matuto ng clutch. Isa to sa may-recommend ko. Hindi ko akalain na may ganun akong recommendations kayo eh. Kasi before talaga sabi ko parang hindi ko may-recommend for beginners ang Raider. With the right mindset, of course, kailangan may disiplina tayo sa kalsada. Mabait naman ang Raider kung mabait din ang driver. And kung salbahe yung driver, salbahe din yung Raider. Doble ingat lang talaga, netizens. Ayan oh, taas ng menor oh. Parang lagi nang hihingi na, bilisan mo, bilisan mo. Ground clearance naman decent din. Hindi ko naman na feel na sumasayad ako dito sa mga higanting humps dito ng mga subdivision. Hindi ko naman na feel yon at gustong gusto ko yung ganon na hindi tayo sumasayad sa mga humps na yan. Handling is good, turning radius is good, maneuverability good na good. Gas consumption lang medyo yun yung disadvantage sa akin ng carb type. Abangan nyo yung full review na license pag compare natin yung dalawa, no? Sa mga excited makakita noon or makapanood noon, comment nyo lang sa baba. Isasakatuparan natin yan soon. Inaaral ko pa siya may kinakabisado ko pa yung dalawa para mas accurate at talagang masasabi nating malaman at may sense yung ating full review. So salamat sa Suzuki Philippines sa pagpapahiram sa akin ng Raider. Yan. Sa mga team carb, Raider carb dyan, netizens, comment nga kayo sa baba anong mga may sasabi nyo or ano yung mga observations ninyo sa Raider, or meron bang mga downside din na hindi ko pa nakikita so far. Comment nyo sa ibaba. Yung mga good side, agree ba kayo or disagree sa mga napansin ko? Comment your suggestions below, netizens. Yung tires naman, wala naman ako masyadong naramdaman na may mabigat, madulas yung tires nya. It's good naman. So yan, dito na tayo sa Netishop, netizens. Thank you. At ayun na ang ating test drive for the Raider Carb. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and visit nyo kami dito sa Netishop. Available kami sa Waze or Google Maps. Search nyo lang Netishop, Sinalhan, Santa Rosa, Laguna. Yeah, madami tayong kinikater dito ng mga iba't ibang mga parts and accessories. Para sa Raider naman, meron tayo ditong top box. May bracket tayo dito. Pwede natin lagyan ng top box yan. Motaro top box. Ayan, excited na ako. Kita-kits tayo dito, netizens. Thank you so much. Ang ganda talaga. Raider R150 Carb. Hyper Underbone. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.